Ako pala si Louie Quiliano, father ni Yasi. Ako po si Jennifer Quiliano, mother po ni Yasi. ALL po, acute lymphoblastic leukemia, cancer po sa dugo. Na-diagnose po siya noong May 3, 2025 po. Si Yasi po, bibo po kasi yun siya. Bali, makulit rin po. Kahit po sa school, makulit. Pero pag sinasabay mo naman po, okay naman po. Yun lang po ko sa kanya. Mahilig po siya sa mga drawings. Pag galing school, magkukwento ng mga nangyari sa kanya. Yung ganun po. Talaga po, mabait na ba na masayahin? Mahilig po talaga siya mag-drawing po. Mag-drawing, mag-sing-along, mag-tiktok. Ganun po. Ano po siya, kapag po nagagalit ako, sumusunod na po siya, nakikinig na po siya sa mga sinasabi ko po. Ano po kasi, nung una po, tinubuan po siya ng isang pasa lang po sa hita. Pero hindi naman po yung parang mild lang po na kulay ng pasa. Kada araw po, dumadami. Tapos sabi ko po sa kanya po, siya parang ang dami nga pong pasa. Tapos yung pong nagdalaw po kami sa ate niya, yung pong hipag ko nakapansin na sabi niya, hindi puti nga daw po yung kaya si Barry. Parang putla daw po. Tapos po yun, sinabihan po kami na ate niya na ipa-check up niyo na. Tapos yun po, nung pag-check up po namin, kasi po sa private po muna kami nagpa-check up. Parang binigyan lang po kami ng unang gamot po sa kanya. Pero hindi niya po sinabi sa amin kung ano po yung niya, sakit po niya. Tapos balik daw po kami after 7 days. Ngayon po pag-uwi po namin, si Yasi po kasi tahimik. Alam ko po kasi yun pag tahimik na may nararamdaman po siya. Bali, tinatanong ko po siya, ano nararamdaman mo? Si Yasi po kasi hindi po na magsasabi sa amin ng nararamdaman niya. Ayaw po kanya kami nakikita na yung parang po mang namumroblema kami, yung nai-stress kami, ayaw niya po. Nasasabi niya, okay lang ako, mami. Ganyan. Wala naman, mami. Pero ako po, ramdam ko po na kasi nga, yung paghawak ko sa tiyan niya kasi matigas. Tapos, sabi ko, hindi okay siya. Sabi ko, hindi okay. Tapos, tinatanong ko siya, sabi ko, anong problema mo? Sabi niya, wala na. Pero humiganap mo kasi siya noon. Tapos, tinanong ko, anong problema? Sabi niya, masakit nga daw po yung tiyan niya. Tapos po yun, sinugod po namin siya sa yung sa ospital ng Palawan po. Tapos, yung napansin po namin sa kanya, yung sa paa niya, tinubuan na po siya ng malaking pasa. Tapos pag tinatanong po namin kung masakit, hindi daw po. Tapos ang dami niya na rin po yung pachi-pachi na pula na yung tumutubo po sa katawan niya. Tapos po nung pina-check up po namin siya doon, kinuha ko na po siya ng dugo. Tapos tinatanong po sa akin kung may lagnat o sipon. Sabi ko wala po. Tapos sabi ko sa akin, anong pinapacheck up niyo, mami? Sabi ko yung pong pasa niya po kasi ang dami. Tapos po yun po nang tinaas po nila yung pajama niya, doon lang po nila nakita. Tapos po yun, hindi po kasi nila makita sa CBC. Nirequestan po kami ng bone marrow po. Tapos doon na po sinabi po sa akin ng doktor po na ang sakit niya nga daw po is cancer nga daw po sa dugo. Bali po nung una, hindi ko po talaga maisip bakit nagka-cancer, yung parang alaga mo na, bakit biglang ganun. Yun lang po, pero hindi po talaga, parang hindi po pa rin po nagsasigin sa akin na yun po yung sakit niya. Tapos sinabihan po kami na dapat after 2 weeks na mami, madala nyo na daw po dito sa Manila para daw po ipakemo. Kasi po walang-wala po talaga kami noong time na po. Hindi po namin siya nadala kaagad. Parang lumipas pa po yung 3 months bago po nung dumugo po yung ulit yung dugo niya, ang ilong niya po. Na dinala po namin ulit sa doktor na sabi ng doktor, mami, sinabihan ko kayo after 2 weeks. Pinaliwanag ako na namin, wala po talaga, wala kami pamasahe, wala po kami makukuha, wala po kami mahingian ng tulong kasi po, election ban po nung nakaraan. Tapos po yung ginawa po namin, lahat po talaga ng gamit namin, binenta namin para po, palip po dito. Saka lang po siya na-diagnose. Dapat po talaga standard lang po siya. Pero dahil nga nasira po kami sa unang gamot niya, yun po, ina-risk po siya. Yun, dito po. Saka lang po nag-sing-in sa akin ang cancer yung sa kanya. Yun po, nalatags na yun po. Nasabi ko, ito yung sakit ng anak ko. Ito po. Ano po? Kasi sabi ko, makakalbo ka, okay lang ba? Sabi niya, okay lang mami, basta nagaling ako. Yun ang pinaisip ko. Yung sa akin po talaga, parang positive po na
kaya niya kaya. Kaya niya kaya yung chemo. Kasi po nung una, ang akala ko sa chemo, yung pinapasok po ba sa machine. Hindi ko po alam na suwero lang. Pero nung nakita ko po naman na kaya niya, sabi ko, laban lang na, kaya natin yan. Parang natanggap ko na rin po na yun nga po yung sakit niya. Natapon. Takot ako na nakilin siya kasi marami nagsasabi na wala daw po tagal sa game. Pero sa ospital namin, nakikita rin namin ito lang. Maawa ako sa araw-araw ito sa parang unang page. Kasi aros, pipilan ko talaga kayo. Ang paya naman sa bago dito. Pero okay naman po siya. Nakakayanin natin. Ako po kasi hindi ko pinaliwanag. Siya po yung nagtanong. Sabi niya po, Mama, kaso yung sakit ko. Sabi ko, oo. Tapos sabi ko po sa kanya, ikikayo mo ka. Sabi ko parang, lagi kang matutusukan doon. Parang okay naman din po sa kanya. Malakas naman din po kasi parang ang tibay po ba ng loob niya kaysa po sa amin. Mas ano po siya, mas matatag. Ano po, yung nalaman niya sa sakit. Hindi, mamamatay na ako pa. Hindi po. Nagapating ka na dito. Sabi niya, laban lang. Para makawit tayo. Sa akin po yung ano po kasi mula po talaga nung pinanganak ko si Yasi, hindi po siya nakaranas na na-admit na ospital. Wala po talaga. Bali na nga ako po sa kanya na kinakaya niya po lahat. Yung mga procedure, yung mga tusok, lagi po sinasabi niya, okay lang umiyak ako ma, okay lang. Sabi niya kasi masakit. Sabi ko, okay lang yan. Sabi niya, kaya ko naman pero iiyak ako kasi masakit. Yun po talaga na ano ko sa kanya na malakas po talaga siya na lahat ng ginagawa sa kanya talagang kaya niya po. As in, makikita mo po sa kanya na ang tinitiis na lang niya para po gumaling siya kasi nga gusto niya po talagang gumaling. Sabi niya, gusto niya pa nga daw po mag-doctors. Sabi niya, sa doktor, paano ako magiging doktor kung mamamatay na ako? Gusto ko nakausap niya kasi yung mga nurse na hindi mo mamamatay, magiging doktor ka ba? Yun po, hanga po talaga ako sa ano niya po. Yung parang sa kanya po talaga gagaling po siya. I-positive po siya sa lahat. Yun lang po yung gusto ko sa kanya. Sa akin po kahit na yung malalakas po yung gamot na pumapasok sa kanya kahit ano minsan makikita mo sa kanyang tamlay siya. Ang gagawin niya po pa nakikita niya kayong malungkot. Papatawanan niya po talaga kayo. Parang na-inspire ko sa kanya na ay kahit na ganito maraming pinagdadaanan yung anak ko. Pinapakita niya talaga na kaya niya. Malakas siya. Parang lagi niya sinasabi sa amin na huwag ka mag-worry ma, okay lang ako. Parang ganun po siya. Lagi nagkikis pag Lagi po niya nakakiss sa amin. Pag nakita niya na kaming malungkot, tutusukan na siya, kiss mo. Parang pinapalakas niya po yung loob namin na huwag kayong masad, okay lang ako. Ganun. Natutunan ko po sa kanya, parang dapat po lagi kang maging malakas, lalo na kapag yung sumasabak na po siya sa mga chemo, kailangan tatagan mo lagi yung loob mo. Huwag kang panghihinaan, parang kung ano yung pinapakita niya, kailangan ganun ka din sa kanya. para sa kanya. Kasi po parang siya pa po yung nagbibigay sa amin ng ano na, kayo manginom. Minsan nga po pag umiiyak nga po, sabihin niya, okay lang ma, ganyan talaga yung buhay. Like po kagabi, kasi nga po nasa ER kami, medyo napagalitan po kasi ako ng doktor. Ano po, pag kinakausap po nila kami, lagi na sinasabi na lakasan nyo lang yung loob nyo para sa anak nyo. Lumaban kayo kasi yung anak nyo lumalaban. Nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Janet kasi nga po, kapag may problema po kami, huwag kayong maghihiyang magsabi sa akin ng ganyan, gano'n, para matulungan namin kayo. Yun po. Parang laking tulong po talaga sa amin na hindi niya po kami, pag nakikita niya po kami ng problema, pupuntahan niyo po talaga kami sa bed na, anong problema mo, anong kailangan mo. Lagi po siyang lagi po siyang updated. Papasalamat pa lang kay Ma'am Janet kasi walang tigil sa kakalakad para makahanap ng mga sponsor para sa sa Child House. Tsaka walang tigil po sa mga nagdudilit ng lintin po pag may problema po. Sabi mo ito, nagchat-chat na baka may kailangan ng duguan, napakita, gano'n po. Nagkahanap po talaga siya para sa amin, sa mga taga-Child House po.
ano po, yung mapatuloy niya po yung pag-aaral niya para maabot niya po yung pangarap niya na maging doctors, para daw po hindi na daw po siya yung hindi na daw po siya yung tutusukan, siya na daw po yung magtutusok kasi daw po hindi niya daw po tutusukan yung mga naaawat daw po siya. Sa mga tumutulong po sa amin, nagpapasalamat po kasi kami. Kahit po sa prayers, lagi po nilang sinasama si Yasin namin. Lagi po nilang kinakamusta, hindi po nila kinakalimutan. Lagi po yung mga kapatid niya, sinasabihan po kami na, oh, baka may ano pa kayo dyan, gano'n po. Hindi po talaga sila nakakalimutan. Kaya thank you po kasi kahit ganito po yung sitwasyon namin, hindi naman namin mabalik sa kanila yung mga tinutulong nila sa amin. Nakasupport pa rin po sila lagi sa amin, lalo na po kay Yasin namin. Una po, nagpapasalamat po sa itaas sa pagkakainan po kaya sa mga kapatid ko na lagi po lang papadala pa po sa mga pamasahe namin. Mga gusto niya sa pagkain sa labas. Nagpapasalamat po sa kailan Ma'am Precious, Ma'am Maria. Lagi po nagpupunta sa Yasin para may lagi ng pagkain sa kailan. Yun lang po. Sa akin po, parang katulad sa anak namin, dapat lagi kang malakas. Huwag mo ipapakita sa kanya na malungkot ka kasi pag nakikita niya pong malungkot ka, parang nalulungkot din po siya. Kaya po dapat lagi mo pakita na okay ka lang, kaya mo lang, basta laging katulad ng anak ko, laban lang ma. Ganun po. May mga sip namin na suspect na anak po. Ano po, laban lang. Patuloy lang yung pamunta sa huwag natin sumuwan. Hanggang doon. Thank you, Sir Sean, Ma'am Jocelyn, Doc Johnson, Ma'am Jeanette. I trust Simply Nature.